Ano kaya talaga ang dahilan mga tol kung bakit itong si Alan Peter Cayetano sa nakikita po natin hanggang ngayon misto lang hindi niya po matanggap yung pagkakatanggal niya po bilang Senate President at saka ito pong si Amy Marcos na kaliwat kanan po ang patuloy na pambabatikos sa administrasyon po na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Mga personal kayang motibo ang nakikita po ng tao dito o dahilan nila? O kaya naman talagang sila po ay mga panatiko lamang ng mga Duterte? Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan mga tol? Dito po sa live stream natin pong pag-uusapan, si Undersecretary Claire Castro sa kanyang naging vlog kagabi ay direktahan niya pong binatikos ito pong mga DDS senators, no? Ito po yung mga senador na mistulang hindi naglilingkod sa bayan kung hindi para sa mga Duterte. Si Amy Marcos na kahit sariling kapatid wawalang hiyain para lamang sa mga Duterte. Si Alan Peter Cayetano nagagawin ng lahat para lamang sa mga Duterte or para sa kanyang ambisyon, no? Kayo ang humusga mga tol. Siyempre nandiyan din ang iba pang mga senador katulad ni Rodante Marcoleta, mababanggit ni Yusek Claire sa vlog na ito yung pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon at nung tinanggap niya ito, siya po ay kasalukuyang kongresista o representative ng Sagip Party List. Bawal po yun. O hindi na tayo magtatagal sa pasubali. Puntahan na po kagad natin ang vlog ni Yusek Claire. Medyo seryoso siya rito. Ano? Kaya reaksyonan din natin ito mga tol. Mas palawakin po natin yung mga obserbasyon na sinasabi po dito ni Yusek Claire Castro. Ito pong kanyang vlog ay may titulong "Nabulgar ang balak ng DDS Senator Judges sa impeachment trial ni BP Sara." Kagabi po ito, ano? Kaya salamat kay Yusek Claire, gamitin natin yung kanyang video. Ito naman din. Uy, mukhang mahina yung audio sa akin. Sana naririnig nyo na maayos mga tol ha. I-comment nyo lamang po yung observation ninyo sa audio kung maayos po sapagkat mahina. Nagpalit ako ng speaker eh. Pagka hindi maayos, yari tayo. Oh, pakinggan po ninyo mga tol. Ito naman din siguro, hindi lang tayo nagbasa nito Hindi lang tayo nagbabasa nito kahit iba. Ha? Bakit pinursige Senator Alan Cayetano na papuntahin si Senator Bato? Bakit po sinabi yan ni Yusek Claire? No? Salamat at okay naman ang audio natin. Naririnig nyo na maayos si Yusek Claire. Bakit pinursige ni Senator Alan Peter Cayetano si Bato de la Rosa? Direktang tanong. Kasi yan naman po ay hindi may kakaila. Nitong si Alan Peter Cayetano, kahit ikaila niya, mahirap pong sabihin hindi po totoo yan sapagkat si Senator Bato de la Rosa mismo ang nagsabi. Kung matatandaan po ninyo sa interview ni Jessica Soho dito kay de la Rosa, inamin niya ang mga kadahilanan kung bakit siya nagpunta noong May 11, 2026. Sinabi niya na ito ay para sa impeachment, ito ay para magpalit ng liderato. No? And of course, para magtrabaho. Alam naman natin na hindi totoo yung ikatlo. Kasi di naman sila nagtrabaho, di ba? Puro kaguluhan nga lang yung nangyari. After nung May 14, nagtago pa siya. And then June 1, 2, 3, basically talagang hindi na nagtrabaho. Ito pong majority noon na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, matapos pong mangyari yon, natanong pa itong si Bato de la Rosa, no? Tungkol nga doon sa warrant of arrest. Sabi ni Jessica Soho sa kanya, alam niyo po bang may warrant of arrest kayo? Hindi. Sabi ni Bato de la Rosa, kung alam ko lang, hindi ako pupunta dito. Tapos tinanong, sino po ba kausap ninyo para pumunta dito? Si Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin mga tol, bagamat walang public pronouncement
or admission mula kay Alan Peter Cayetano na siya yung nakikipag-usap alone dito kay Bato de la Rosa, na kinumbinsi niya si Bato de la Rosa na lumabas at posible na pinalabas niya kay Bato de la Rosa na walang warrant of arrest. Yun talaga yung magiging konklusyon sa mga pangyayari partikular sa pahayag nitong si Bato de la Rosa. No? Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Okay. Una, ambisyon ni Senator Alan at ang ginamit niya. Ito question mark lahat pa mga kakaliwa. Dahil may ambisyon si Senator Alan Cayetano maging Senate President at ginamit niyang issue ang impeachment kay Senator Bato. Eh, alam mo naman si Senator Bato, pagdating kay Bibi Sara, tumatakbo pa. Diba? Nawala ang takot sa warrant of arrest basta kay Bibi Sara. Diba? Nanginginig pa sa takbo. Yon, no? Ambisyon, sabi ni Yusek Claire. Napatunayan natin yan kasi talagang inonsing nga nila eh. Di ba? Si Loren Legarda. Sa isang interview ni Senator Ping Lacson, sinabi niya na nagbanggit itong si Loren Legarda, kausap siya. Na ako ang narinig niya, ako ang inominate, no? Ibig sabihin, ini-expect nitong si Loren Legarda na doon sa bagong majority noong May 11, ang inonominate ay si Loren Legarda. Pero hindi po ganun yung nangyari sapagkat tumayo itong si Amy Marcos at ininominate niya para maging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. And the rest is history. No, naging Senate President pro tempore na lamang itong si Loren Legarda. Doon pa lamang makikita nyo na mga tol ang pagnanais talaga nitong si Alan Peter Cayetano na pamunuan itong Senado. At saka before that, sa mga ambush interview sa kanya, nung siya po ay minority leader pa lamang, hindi nawawala sa kanyang mga sinasabi yung mga katagang ang minority laging naghahangad na maging majority. No? Lagi niya yung sinasabi, every now and then na siya po ay mai-interview. Ang minority laging naghahangad na sila ay maging majority. Nagpapahiwatig siya na gusto niyang maging majority. And perhaps, kasi di niya naman naaaminin yan na ang tanging dahilan kung bakit nagkudita sila noong May 11 ay para maging Senate President siya. In fact, ang sinasabi niya nga ngayon, ang kanyang naratibo na babanggitin naman dito ni Yusek Claire, ay kaya daw gusto ng majority ngayon na hawakan ng Senado kasi para mapagtakpan yung mga issue sa flood control at syempre mamanipula yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. And pinalalabas ni Alan Peter Cayetano na kung siya ang nakaupo bilang Senate President, baligtad. Magiging maayos daw ang impeachment trial at makikita at malalaman ng publiko kung sino daw po talaga yung mga nasa likod ng flood control project controversy. Pero lahat po yan ay isang panlilin lang sa publiko. Sapagkat alam naman natin mga tol kung ano talaga ang katotohanan, lalong-lalo na kung tayo po ay nakatutok dito. Anyway, lahat naman po ito mababanggit ni Yusek Claire mamaya. Partikular nung mga panahon na sila ay nasa posisyon at wala silang ginawa. Bakit wala silang ginawa? Kasi sa panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte, ibinulgar na ng noon ay kongresista ang namayapang si Congressman Andaya. Ito pong ganitong estilo ng insertion sa budget. Mahigit sa 300 billion pesos ang pinag-uusapan. Taong 2018 pa lamang hanggang 2019 yon. Paano pa yung mga 2017? Bumalangkas ng budget ang Duterte, nagsimula sila 2016, 2017 hanggang sa 2022. Hindi, 2021. Kasi yung 2022, ang bumalangkas na yan ay ang para sa 2023 ang Marcos Jr. Administration. Mamaya ipe-play ko po sa inyo yung video na yon pagka nabanggit po na dito
nitong si Yussi Claire. Patuloy natin siyang pakinggan, mga tol. Literally tumakbo. Literally tumakbo. Si Senator Bato de la Rosa. Okay? So, anong nasa isip at that time? Bakit kailangan na ang issue ng pagpapalitan ni Liderato ay impeachment? Diba? Kasi, noon natin sinabi to. Pero tingnan natin na mukhang merong nakakakita rin na o nababasa ang kanilang mga ninanais. Kaya siguro, medyo hindi pa makamove on si Senator Alan Cayetano. Kasi, expected niya. Ito, tingin ko, nag-convene na agad yung Senado as impeachment court. Siyempre siya nagpipreside, magbabang-bang siya, tapos pag may issue, divide the House. Divide the House. To move for the dismissal of the impeachment, articles of impeachment, because of technicalities. Tapos yun, debate. Okay, let's divide the House. Ha! Oh, majority sila. O, dismiss. Pwede, di ba? Pwede yun. Pwede ba during the caucus na tinanggal nila yung minority at the time? Pwede ba napag-usapan yun? Yan ay talagang posibleng mangyari, ano? Kasi alam naman natin yung diskarte nitong grupo ng mga senator na sumusuporta sa mga Duterte. Pero meron lang isang catch dito, mga tol, eh. Kung yun ay legally possible. I am not a lawyer, pero napapakinggan po natin ang mga paliwanag ng mga abogado tungkol po dyan na dalawa lamang ang opsyon kapag nagkaroon po ng paglilitis. Siyempre, it is either conviction or dismissal. Wala sa anumang pong pagkakataon during the trial na huhusga itong mga senador judges ng dismissal ng kaso. Pero what if mangyari nga? Katulad po nung nakikita dito ni Yussi Claire. Paano kung mangyari yon? Ano ang magiging sitwasyon? Sabi ng mga abogado, bawal sa konstitusyon ang i-dismiss ang impeachment case. Kapag ka ito ay nililitis na, conviction or acquittal lang yan. Pero pagka nangyari yan, siyempre, sinasabi, final na ang decision ng senator judges. Anong mangyayari ngayon? Aakyat sa Korte Suprema. Pag umakyat sa Korte Suprema, tatagal. Baka tapos na yung panunungkulan ni Sara Duterte, hindi pa nadidesisyonan yung naging desisyon ng impeachment court. Saka, hindi yun apila, mga tol. Ang desisyon kasi ng impeachment court, kung conviction or acquittal, sabi ng mga abogado, sa pagpapaliwanag nila ng saligang batas, ay final na po ito. Hindi ito pwedeng iapila. Except doon sa binabanggit natin ngayon kasi baka ang maging argumento ay nagkaroon ng grave abuse of discretion. Kumbaga question of law. No? Tama ba na gawin ng mga senator judges na i-dismiss ang impeachment case during trial dito kay Sara Duterte? Yun naman ay mga question na naglalaro na lamang sa ating isipan sapagkat hindi naman mangyayari na yan, mga tol. No? Ito ay binabanggit ni Yussi Claire kung nagpatuloy yung pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Salamat sa dalawang Judas. Tawag sa kanya ni Rodante Marcoleta, Judas eh. O, matanong ko lang kayo, mga tol. Kinukonsidera nyo bang Judas ngayon? Itong dalawa? Paki-comment chat nyo po dyan sa live chat. Yung inyong saloobin. Judas bang matatawag? Itong si Senators Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. Una pong umalis sa Cayetano Block si Chis Escudero kaya nagkaroon ng quorum noong June 3 at nagbigay daan sa
babakante ng lahat ng posisyon diyan po sa Senado. Tapos sumunod itong si Joel Villanueva para naman ma-elect bilang Senate President, ito namang si Sherwin Gatchalian noong June 17, 2026. Sabi nyo, para sa akin, hindi. Hindi hudas ang dalawa, kundi pinili lang ang tama. No? In some aspect, sabi naman nila, senator sila. Anyway, depende kasi yan ngayon mga tol sa posisyon natin eh. No, para sa mga DDS, hudas kasi hinudas talaga nila si Cayetano. Para naman sa atin, ako ayokong bigyan ng label basta ako'y nagpapasalamat sa kanila. Pero hindi ko kinakalimutan na sila ay meron ding sariling kontrobersiya na dapat harapin. At ako'y sana gulatin. No, tayo ay gulatin ng ombudsman ngayong araw na ito o hanggang Biyernes, nakailang salita na tayo. Baka naman masampahan na ng kaso si Senator Joel Villanueva. Kasi hanggat hindi yan natatapos, medyo nalilihis tayo ng topic, pero ituloy ko lamang ito. Hanggat hindi yan natatapos ang issue, yung mga ibinabato kina Chis Escudero at Joel Villanueva, mananatiling tanong po yan sa publiko. Hindi magiging payapa. Dapat magkaroon po yan ng konklusyon. At alam naman ng ombudsman yan. Ang konklusyon ay makukuha po natin sa korte. Hindi pwedeng palipasin na lamang yan. Lalong-lalo na naghayag na ang ating ombudsman na si Boyong Remulla, di ba? Lagpas-lagpas na nga yung timeline na kanyang sinabi. Sabi niya, in 2 weeks time, May 26 na po sinabi yun. Ibig sabihin, ine-expect natin na by June 10 at least, nasampa na yung kaso dito kay Joel Villanueva. Pero anong petsa na ngayon? June 22 na. Kaya baka naman pwede gulatin nyo kami o Ombudsman Boyong Remulla. No? Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin tayo kay Joel Villanueva. Para rin naman kay Joel Villanueva yan, mga tol. Diba? Lahat naman ito para sa kanila na mga inaakusahan. Kasi hindi nyo malilinis ang pangalan ninyo kung sa publiko lamang kayo magpapaliwanag. Yun ang pinakapunto dito. Ganon din si Sara Duterte. Kung talagang sa paningin ng mga DDS walang kasalanan, itong si Sara Duterte, then let the trial proceed. Normally, di ba? Wala na yung mga technical na yan. Simple lang naman, kung walang ebidensya laban sa kanila, kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero, kay Rodante Marcoleta, even sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di tapos ang laban. Balik na tayo sa normal. Trabaho na at wala na sanang politikahan. Pero hindi mangyayari yon hanggat hindi dumadaan sa proseso. Ano? O sige, balik na tayo dito sa sinasabi ng Yusek Claire, medyo nalihis tayo ng bahagya. Kasi, kaya kailangan nila magpalit ng liderato dahil si Senator Umakit na ba, sabi ni Shiro Kansaki, oy, regards mo ko kay Yusek Claire. Umakit na ba sa Sandigan Bayan yung mga kaso ni Joel B. at Chis? Hindi pa tol eh. Sa aking pagkakaalam, ano? Kasi hindi ko pa napapanood sa balita. Saka may fake news pa lang kumakalat. No? Ito, fake news ito mga tol. Gusto ko lamang i-share po sa inyo na mag-ingat po tayo. Ang galing ng AI, ano? Ito. Iba to, ibang topic po ito, nagkamali ako. Ito na nga ngayon, ito si former Congressman Mike Defensor, Yeah. kasama ang kanyang abogado na si Atty. Ferdinand Tomas. Dito, sa shared post na ito ng kung sino man nagpapakalat po nito, hindi ko nababanggitin yung pangalan, fake news po ito. Now, hindi po inaresto si Mike Defensor. Hindi ko siya pinagtatanggol. Kahit ako na-excite dito sa balita, sa fake news na ito eh. Eh ako naman, bago ako tumalakay ng mga pag-uusapan natin, sisiguraduhin ko muna na alam ko kung ito ba ay fake news o hindi. Ang una kong tinatanong dyan, si ChatGPT. Tapos sinabi ni ChatGPT, wala siyang makitang mga balita. Kaya binerify ko. At pinuntahan ko mismo yung Facebook page nitong si John Consulta. No? Hindi naka-upload. In fact, itong video na ito yung pagpunta ni na Mike Defensor una
sa NBI para magbigay ng kanilang panig. Nung unang pumunta sila doon, ang mahirap ginamit ng ilan nating mga kababayan para magpakalat po ng kasinungalingan. Wag po tayong ganon mga tol, nalilihis po yung isipan ng taong bayan no? Ngayon, balik tayo dun sa tanong nitong si Shiro Kansaki. Sa aking pagkakaalam, wala pa. Hindi pa naisasampa yung kaso sa Sandigan Bayan. Kasi the moment na maisampa yan, araw lang, baka isang araw, 2 araw, lalabas na yung warrant of arrest para kay Joel Villanueva. Saka ina-announce sa estilo nitong si Ombudsman Boyong Remulla na merong radio program, executive session sa DZRH ba yun? Every Saturday. Lagi niyang kadalasan napapauna doon, nasasabi niya doon yung mga bagay-bagay. Hanggang ngayon, wala naman, after po nung nagsalita siya noong May 26, kaugnay ng napipinto daw pong pagkakaso kay Senator Joel Villanueva, wala na Hindi na siya nag-follow up pa sa publiko. Kaya kinakatok natin ngayon, ang tanggapan ng Office of the Ombudsman, baka naman pwedeng bilis-bilisan nyo yan. Hindi porket nasa majority na itong sina Joel Villanueva at Chis Escudero ay magkakalimutan na. Hindi pwedeng ganon. No? Ako, mas mamarapatin ko pang hindi sila lumipat sa majority. Makasuhan lamang sila at malaman natin ang katotohanan Pero iba na nga ang sitwasyon ngayon. Nasa majority na sila at sabi naman nila ang dahilan ng kanilang paglipat ay pagtatrabaho, hindi yung kanilang kinakaharap na kaso. Kaya sana, Ombudsman Boyong Remulla, pakibilisan nyo na po. No? It is either i-dismiss nyo na for lack of probable cause dahil walang certainty of conviction yung mga kaso laban sa kanila, o i-file nyo na po sa korte na magkaalaman na. Balik tayo dito sa pinakikinggan po natin. Tito Soto, gusto niya ng hearing. Diba? Ayaw niya ng court bid. Hearing agad. Pero, nakaka-clear. Ano sana yung balak? VP Sara. Diba? Ma-dismiss. Of course. Ang gamit nila ngayon sa kanilang answer ay yung mga reasons din na kanilang ni-raise sa House Committee on Justice. Na dapat hindi nag-file, lagpas na yung 1 year, may yung 1 year bar rule na violate, fishing expedition, hindi ito parte ng complaint, pero tinake up. Lahat ng technicalities. Bakit ganyan ang naging sagot ng kampo ni Sara Duterte? Kasi nung mga panahong iyan, ang namumuno si Alan Peter Cayetano. Alam ng mga abogado ni Sara Duterte na bawal po yung kanilang ninanais ipa-dismiss sa impeachment court. Diba? Kasi alam nyo mga tol, sa totoo lang, kahit hindi naman tayo abogado, basta marunong tayong umunawa ng ating binabasa, dapat alam natin kung paano sumunod sa batas. Maling-mali yung sasabihin ng iba na kailangan maging abogado ka muna para malaman mo kung ano batas. Mali po yun. Huwag tayong magpadala sa mga ganong sinasabi ng ilang mga mayayabang abogado. No? Mag-aral ka muna ng abogasya. Mag-abogado ka muna para malaman mo ang batas. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa batas kapag hindi ka abogado. Kung pwede lang sampalin yung mga abogado nagsasalita ng ganon, isasampal natin yung mga nasusulat sa batas Kasi, logic mga tol, bakit isusulat sa Article 3 ng Civil Code ang provision, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith? Kung tama ang mga sinasabi ng mga mayayabang na mga abogado at ilang mga DDS sa atin, na hindi daw tayo dapat nag-uusap tungkol sa usaping batas, dapat wala yung provision na yun. Wala rin yung provision ng Article 2. Ano yung nakalagay doon? Dapat i-publish ang lahat ng batas na malilika ng Kongreso sa publiko. Kasi yun ang pinaka-purpose Publication, once na-publish yan, hindi mo na ngayon pwedeng ikatwiran na hindi mo alam ang batas kapag lumabag ka dito.
Otherwise, sasabihin na lamang ng mga nakalabag sa batas, halimbawa ikaw, pumatay ka, pinatay mo si Juan, hindi ko po alam yung Article 248 ng Revised Penal Code no? Wala naman akong alam dyan sa batas kaya hindi dapat ako parusahan. Pumatay ka ng tao. Di ba basic? Inoobliga tayo ng batas mismo na alamin, na malaman kung ano yung batas. Kahit hindi ka abogado. Yun ang pinakapunto doon. Ngayon, balik tayo sa mga usaping na sinasabi nitong depensa ni Sara Duterte, katulad ng pinapaliwanag dito ni Yussi Claire. Pwede bang ipa-dismiss? Hindi. Kung hindi natin nabasa yung saligang batas, which I believe, kung kayo po'y nakatapos ng kolehiyo, nabasa nyo po yan. Kasi may subject po tayo na constitution. Kahit hindi ka abogado, basta 4-year course ang subject mo. Malibang kung school bukol ka, hindi mo nabasa ang konstitusyon. No? Pero kung hindi mo nabasa, dahil nga hindi po tayo nakapagtapos ng pag-aaral, ang dami-daming mga papaliwanag. Sinasabi sa balita, sinasabi ng mga vlogger na lawyers, nagsusulat, nagdi-deliver ng mga video, na hindi pwede ang dismissal sa impeachment trial. Pero bakit tinangka ng kampo ni Sara Duterte ipa-dismiss ito? Nandito naman ang sagot sa mga paliwanag ni Yussi Claire. Tuloy na po natin ang pakikinig sa kanya. Without denying categorically, general answer ang ginawa. No answer ang ginawa ni VP Sara. Maybe expecting na under the leadership of Senator Chis Escudero, madidismiss siya because of technicalities. Diba? Ngayon, sabi ni Boy Talavera, top 1, kakasuhan niyang sila Chis at Joel, dinedelay lang. Need yung vote nila to impeach Locring. Gaano ka kasigurado, tol? Gaano ka kasigurado? Yun lang ang tanong ko. Balik po tayo dito. tingnan nyo, habang nagsalita si Senator Alan Cayetano, ang lagi niyang binabanggit, kaya daw nagbago ng liderato kasi purpose din for the impeachment at para mapagtakpan ang flood control mess. Diba? So doon niya ginagawi ngayon ang naratibo niya para maipakita na yung pumalit sa kanya ay dapat na hindi na allow. At lagi niyang binabanggit na itong mga senador na to na umayaw sa kanya ay tuta ng Malacanang. Singit tayo. Sabi ni Jean Campos, makukulong na ba si Marcoleta? Balita, may kinalaman siya sa pagpatay kay Andaya. Ang sagot diyan, hindi. Unang-una, balita pa lamang na may kinalaman siya kay Andaya ay probably chismis. Pangalawa, para makulong ang isang tao, kinakailangan po ng kaukulang kaso. No? Kaya kung walang kaso, kahit merong rumors, hindi makukulong. Wala yung pinagkaiba with due respect, ano? Sa matagal ng meet about Pepsi Paloma. Di ba? Lagi nilang binabanggit ang mga pangalang, kaya nga na-demanda si Daryl Yap, di ba? Nitong si Vic Soto. Kasi may mga ganong usapan. Pero since walang kaso, walang nakulong. Ganun lang yon, ano, mga tol. Kahit tumagal yan ng napakahabang panahon, hindi makukulong si Marcoleta unless masampahan siya ng kaso. Yung kay Pepsi Paloma pa nga, masyado ng technical yun eh. Kasi lumagpas na yon doon sa tinatawag na prescription of crime eh. No, ito yung karapatan ng Estado para i-prosecute ang sino mang lumabag sa batas sa loob ng panahon, partikular na panahon. 'Di ba? Pagka rape 20 years. Dito kay Andaya, kung sino man yung mga nasa likod ng di umano'y pagpanaw niya, kasi walang maliwanag na resulta doon eh. Meron pang panahon
na nalalabi. O, 20 years din kasi ang murder. O, ilang taon, 2022, namatay si Andaya. Di ibig sabihin, hanggang sa 2042, no? Posible pang makapagkaso kung mapapatunayan na merong kinalaman si Rodante Marcoleta. But again, mga tol, yan ay chismis, no? Unless may mabigat talaga na ebidensya, hindi makakasuhan si Rodante Marcoleta. O sabi ni Shiro Kansaki, Pepsi Paloma, long time fake news yun. Kaya nagresulta sa pagkakaso ni Vic Soto kay Daryl Yap. Ano na kaya masegue ko lang yung tanong, ano na kaya ang development sa case na yon, no? O, balik tayo dito. Di ba? Di niya man lang kailanman, di niya inisip na kaya dahil ayaw sa kanya, dahil di siya nagtatrabaho. At walang nagagawa sa Senado nung siya yung umupo bilang Senate President. Diba? June 1, mga kakli, tandaan natin, 11 pa lang ang minority. Pero nandoon sila waiting kasi meron pa silang gagawin para sa confirmation ng mga military officials kasi malalagpasan ng panahon, kailangan gawin ito, kailangan gawin yan. Diba? Noong June 1, 11 pa lang sila eh. O, baka naman, Agustin Mondragon, baka naman, nahihimigan nila na si Senator Chis ay aali-aligid lang. Pero hindi pa rin makakakliri kasi kung aali-aligid lang si Senator Chis, dapat nung June 1, nandun na. O di naka-12 na sila. Hindi, di ba? So, ito, pakinggan na natin. Kasi ito rin namin yung naiisip natin eh. Tingnan natin ha. Ito ang pwedeng gawin nila. Sabi ni Kuya Ado Barangco, mga katapuan, sino ba ang pwedeng magpa-investigate kay Andaya case? Alam po ninyo kasi mga tol, ang problema dyan, ang pamilya mismo ni Andaya eh. No? Kasi sila yung dapat maghanap ng katotohanan dito. Kung sila mismo ayaw na pong paimbestigahan niya, wala na tayong magagawa. Maliban kung merong pressing o kung merong available evidence ang gobyerno para makita talaga kung ano yung circumstansya. Ito yung nakalagay sa circumstansya, ayon sa Wikipedia. Personal life and death. On June 30, 2022. No? Grabe, no? Pagpapalit mismo ng administrasyon. Andaya was found dead in his residence in Naga, 5 days short of his wife's second death anniversary. The cause of his death was not disclosed by his family. Naga City Police stated that he bore a gunshot wound in his right temple but had not determined if he died by suicide. He was 53. Wala tayong magagawa doon. No? Kung yung mismong pamilya nga hindi na nagsalita tungkol po sa issue na ito. At ang investigasyon na nangyari, hindi rin namang sinabing suicide nor may foul play. That's it. No? Maglalaro na lamang sa isipan ng tao yan, mga tol. Ngayon, sinasabi dito ni Yussi Claire, yung mga kadahilanan kung bakit ninais nitong mga senador na ito, ang mga DDS senators na manatili sa pwesto. Motivation ba nila, personal interest, o para sa mga Duterte? Ituloy po natin ang pakikinig, mga tol. Proceeding pangunahing palita. Posibleng maantala ang impeachment trial proceedings laban po yan kay Vice President Sara Duterte kung ito ay gagamitan ng mga legal na hakbang ng mga mambabatas na kaalyado at sumusuporta sa pangalawang Pangulo. Partikular na tinukoy din natin Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio yung inisyal na plano ng kampo ni VP Sara na ipa-dismiss yung kaso laban sa kanya sa pamamagitan ng isang motion. Yun din pala ang basa ni Justice Carpio. Yun talaga yung initial na plano.
Katulad nung ginawa nila sa first impeachment. Sige, anong natin dito, ha? Ano ang ating panghuhugutan ng konti dito? Ito, mga kanila. Ito, tinan mo. Plano talaga to. Oh, June 16 to, mga klira. 2026, ha? Kita nyo, ha? Okay? Ano sabi Oh, ito na. Kay Babalina. Senator Amy Marcos. Si Babalina na At least, to. administration, ito na naman to. Wala na talaga ito nakita kundi administrasyon of intimidation and political persecution after planned Blue Ribbon Committee event. Bakit kaya ganito si Amy Marcos? Ano mga tol? Ano ba siya? Talagang mahal niya lang ang mga Duterte o sobrang inggit ang nararamdaman niya sa kanyang kapatid, ayaw niya lang sabihin o galit na galit siya sa kanyang hipag? Ngayon, nagbabalik sa alaala ko Nung ginawa yung pelikulang Made in Malacanang, talagang ginawang bida doon si Amy Marcos. Parang supporting actor lang si Pangulong Bongbong Marcos And worse mga tol, yung sa Murder or Martyr ba yun? Martyr or Murderer? Yung part 2. Doon talaga, ipinamukha ng direktor na si Daryl Yap, hindi naman gagawa yun ng ganong script mga tol. At i-direct yung ganong sitwasyon kung walang go signal ni Amy Marcos Ano yung tinutukoy ko? Yung girlfriend dati ni Pangulong Bongbong Marcos, i-brought out mo doon. Di ba? Nung time na yun, hindi ko pa nare-realize yun Kasi maayos pang lahat. Pero doon, nakikita ko na ngayon na may pinaguhugutan talaga tong si Amy Marcos. Malamang sa malamang, ayaw na talaga kay Attorney Lisa. At ang nangyayari ngayon, baka isa to sa mga dahilan. No? Saka ang daming rumors na sinasabi, may mga desisyon daw na gustong mangyari itong si Amy Marcos, pero hindi nangyayari. May mga gustong mangyari si Amy Marcos, pero hindi yon ang natutupad. No? Hindi yon ang napagdidesisyonan. Kasi ang chismis naman nila, lalong-lalo ng mga DDS, si First Lady Lisa Marcos naman daw po ang nagdidesisyon. Sa akin, hindi issue yun. Dahil ako'y naniniwala na ang mga desisyon ang gagaling kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi mawawala yung humingi ng payo sa kanyang asawa. Lalong-lalo na abogada. Ito pong si Attorney Lisa. Di ba? Sa pangkaraniwang pamilya, kahit sa trabaho natin, nag-a-ask tayo ng advice sa ating mga asawa, di ba? Tinitingnan natin kung ano yung masasabi nila kapag mayroon tayong mga gagawing desisyon. At hindi masama yun. Lalo sa parte ni Attorney Lisa, abogada siya Ngayon, baka hindi matanggap yon itong si Amy Marcos. No? Kaya ginagamit niya na lamang ang mga Duterte para lamang makabanat sa kanyang kapatid para masira ang administrasyon nito. And perhaps, umaasa rin siguro ito naman ay mga spekulasyon ko lang. Hindi po ito facts mga tol, lilinawin natin Spekulasyon ko lamang po ito. No? Baka umaasa din siya na kung sakasakaling mapatalsik yung kanyang kapatid, isa siya sa mga mapagpilian o makonsidera, no? Na magiging ikalawang pangulo nitong si Sara Duterte or perhaps mga pagkakatiwalaan sa gabinete ni Sara Duterte. Kumbaga, total wala siyang makitang ibang kaparaanan, eto na, gagamitin ko na lamang ang mga Duterte at supporters nito para yung tinatago kong galit, no, sama ng loob, inggit sa aking kapatid, sa aking hipag, mailabas ko. Again hindi yan paninira, Amy Marcos. Spekulasyon lamang yan ni Top 1. Yan ay naglalaro lamang sa isipan ko. Hindi ko sinasabing ginagawa mo yan. Hindi ko sinasabing yan ang intention mo. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Meron pa nag-send ng pangkape. Salamat po Hindi na ako nagkakape. Tubig lang po itong nakikita ninyo. Yan mga tolo. Tubig. Mainit na tubig.
O kaya Milo minsan. Salamat sa iyo, Madiko. Pang coffee, just relaxing watching and listening. I'm sure galit yan kay FL. Malamang sa malamang, ano? Yun talaga eh. Hindi may kakaila yun, mga tol. Malamang sa malamang ganon. O, eto na naman si Seven Samurai. Basahin ko yan, ha? Babasahin ko lang, Seven Samurai. O babasahin ko lang yung sinabi ng isang manonood, Amy Marcos, ha? O, eto, ha? Binasa ko lang. Sabi ni Seven Samurai, mga agaw ng asawa yung malanding si Amy Marcos, ayon kay Beauty Queen Aurora Pijuan. Di ako naniniwala dyan, tol. Hindi ako naniniwala dyan, pero iba yung sinasabi ng isip ko sa sinasabi ng bibig ko. O tuloy po tayo dito. Baka mademanda tayo ng cyber libel dito, ha. Kayo ay papahamak nyo si Top 1, ha. Of the Cayetano block failed to push through. Di ba? Talagang wala itong masisi. Itong senador na to, kundi ang administrasyon. Hindi niya nakikita kung ano mga kasalanan ng iba niya mga kasama. At hindi niya rin nakikita kung ano ang kakulangan ng kanyang mga kasama. At hindi niya rin nakikita kung gaano kapalpak yung mga statements ng 18 Maleta Boys. O, di ba? Kasi hindi pabor sa kanya. No? Hindi pabor sa gusto ni Amy Marcos eh. Kaya kahit palpak yung 18 Marites, kahit palpak yung kanyang mga kasama, kahit hindi sila nagtatrabaho, hindi niya yung nakikita. Katulad ng sinasabi dito ni Yussi Clear. Diba? Sabi niya, in a statement issued Tuesday, Marcos claimed there were efforts to undermine the Constitution and disregard the wisdom of the Supreme Court. Sino ba nag-undermine the Constitution? Hindi ba kayo? Kayo yung nag-undermine. Kasi gusto nila agad ipa-dismiss yung impeachment complaint, yung articles of impeachment. Through what she described as politically motivated actions related to the impeachment case and the flood control corruption controversy. Ito, mga kailangan. So, nagkandidato siya 2025. So in other words, panahon ni dating Pangulo Duterte, 2019, right? 2019, senador na siya, di ba? Anong ginawa mo? Yung sinabi ni dating Pangulo Duterte na may ghost project sila noong 2020. Wala. Ay, imbestiga ka. Tapos ngayon, sasakay ka ngayon sa pagpapaimbestiga ng flood control. Wala kayong ginawa dati eh. Diba? Masyado kayo sumasamba kay Digong. Eh kahit anong gawin niya, kahit anong corruption, kahit anong pag-amin niya, paggamit niya ng fentanyl, illegal drugs, marijuana, at kahit anong klaseng pag-amin niya ng pagpatay, pag-amin niya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, bulag kayo. Kahit ilang beses ang pinanood dito at pinakita dito lahat ang videos kung saan siya umamin ng kanyang mga kamalian, ang abuso sa kapangyarihan, bulag pa rin kayo. Tapos yung nagtatrabaho si Pangulo Marcos Jr., bulag ka pa rin. Ipipilit ang pamumulitika at pagwasak sa konstitusyon. Ilinabastos ang karunungan ng Korte Suprema. Kaya ang tanong natin, tama bang tumanggap ng 75 billion pesos sa isang public servant? Ayos ba sa'yo yun? So dati hindi na ito na-question. Balikan nga natin ito, mga tol. Ewan ko kung ito yung video, no? Yung pag-amin ni Rodrigo Duterte. DPWH, ang pinaka-bracket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project dito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects. May ginawa ba siya? Biruin mo, alam mo na. Hindi nyo ba na yan nakikita, mga DDS? O talagang katulad ni Amy Marcos, kapag ka Duterte o kaalyado, nagtatanga-tangahan na lamang kayo. Ito, lino-linaw, ano, mga tol? Lagi nilang nakikita si Pangulong Bongbong Marcos na may kasalanan daw,
Pero si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbulgar at nagpaimbestiga, okay na sana si Rodrigo Duterte, binubulgar niya eh. Pero nagpaimbestiga ba siya? Wala. Since walang investigasyon, walang naipakulong. Hindi nyo naiisip yon mga DDS. Eto, kung may nanonood sa ating DDS ngayon at makakapanood pa, pakisagot nyo yung tanong. Sinabi ni Rodrigo Duterte dito, as early as November 2020, na ang DPWH, ang pinakakurap na ahensya, at syempre, may ghost project. Hangang-hanga kayo kay Rodrigo Duterte. Grabe ang pakikipaglaban kuno nito sa korupsyon Purim-puri nyo siya. Pero may ginawa ba siya laban sa korupsyon? Yung katotohanan talaga, may ginawa ba siya? Hanggang salita lang, mga DDS. Hindi nyo kayang pabulaanan niya kasi ito na. Hanggang salita lang si Rodrigo Duterte pero wala siyang ginawa. Dahil kung may ginawa si Rodrigo Duterte, sana may naipakulong siya. Wala siyang naipakulong, yun ang katotohanan. Ulitin natin Ito yung sinabi niya Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects. Di ba? Policy statement yun, mga tol. Pag nagsalita ang Pangulo, pulisiya. Kaya dapat maingat ka sa pagsasalita. Nung sinabi ni Rodrigo Duterte, the best way is to conduct audit, ginawa ba ng mga tauhan niya sa administrasyon niya? Wala. Di ba sabi niyo strongman itong si Rodrigo Duterte? Dapat nung sinabi niya yan, sunurang kagad yung kanyang mga tauhan. Pero bakit walang sumunod? Kasi alam natin na for optics lang ito. For public consumption. O sasabihin ko magkanda kayo ng audit. I-disclose natin sa publiko kung gaano kakurap itong DPWH na noon ay pinamumunuan ni Mark Villar. Ngayon, yung mga DDS, paniwala naman, palakpakan. Di ba? Palakpakan. Ang galing talaga ni Rodrigo Duterte. Pero hindi nila nakita na wala pong investigasyong nangyari. And worse, walang naipakulong. Kaya hindi nyo masagot, hindi nyo mabara si Anthony Taberna na hindi natin nakikita ngayon sa public. Kinakamusta kayo? Ka Anthony Taberna ng maraming mga Pilipino. Hindi kayo nakikita ngayon. No? Sabi ni Anthony Taberna, makailang beses niya itong sinasabi sa kanyang programa at sa live stream, may naipakulong ba si Rodrigo Duterte? Nagtatanong siya. Walang makasagot sa inyo, di ba? Kasi walang naipakulong si Rodrigo Duterte tungkol sa korupsyon. Meron mga maliliit. Yung mga pulis na nangotong, tanggal sa serbisyo, naipakulong. Yung mga enforcer, traffic enforcer, yon na-entrap, kulong. Pero yung mga sinasabi niya ritong big fish, DPWH, dapat ang unang-una niyang pinaimbestigahan dyan si Mark Villar, di ba? Kung talagang totoo yung kanyang policy, yung kanyang statement na yan, no? Dapat automatic relieve. Kasi ganun yung ginagawa niya Ang dami ng mga nitong si Duterte, di ba? Nung mga time sa gabinete niya, pagka medyo nalalagay sa kontrobersiya, yung isang miyembro ng gabinete niya, tatanggalin niya kagad. Kaso lang hindi ganun kalakas sa kanya Pagka sobrang lakas sa kanya, di niya matanggal. Sino pinakamagandang halimbawa dyan? Si Duque. Sobrang lakas ni Duque sa kanya na sa kabila ng grabing korupsyon ang ibinabato doon sa tao, pinagtanggol niya pa ito. Pinagbantaan niya pa ang Senado. Ang Blue Ribbon na pinamumunuan noon
nitong si Senator Richard Gordon. Pinagbantaan niya rin ang mga nasa Commission on Audit. In short, mga tol, panloloko talaga ginawa ng mga nitong si Rodrigo Duterte sa mga Pilipino. No, yun ang katotohanan talaga diyan. Ang problema hindi yun makita ng mga DDS. Ang nagbibigay ng donasyon ng ganung kalalaking halaga, huwag na natin pansinin yung tungkol sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Burahin na natin yon. Ganun ba yun? At huwag na natin ipatupad ang kaso ng ang batas ng plunder. Kasi kaalyado niya. Ganun ba yun? Diba? Ayun o, may lumang video. Diba? Si Senator Marcoleta, mga babatas pa siya, congressman pa siya noon. 2018, may issue na about flood control. Oh, ito na. Insertions. Sige mo. Panoorin natin, balikan natin yan. Ito yun yung sinasabi ni Yussi Claire, mga tol At tingin ko ito ang dahilan kung bakit maaaring nagpakamatay si Andaya. No? Kasi baka ang nangyari dito, mga tol, hindi kinaya ni Andaya yung pressure. Gasino na lamang na ikaw matapang ka, pero yung pamilya mo idamay. Di ba? Sa mga napapanood natin sa pelikula, hindi ko sinasabing ganito yung sitwasyon sa nangyari kay Andaya. Pero yung mga napapanood natin sa pelikula, di ba ganon? No? Pag hindi ka nagpakamatay, papatayin ko pamilya mo. Oh. Di ba dami natin pelikulang napapanood na ganon? Nakatutok yung baril doon sa asawa o sa anak. O, tapos bibigyan ng baril, hahawakan sa kamay, tapos itututok doon sa sentido nung ano. O, minsan nga sa mga pelikula, hawak lang mismo yung baril pero nakatutok yung tao na gustong magpatayin ng sarili, inuutosang patayin ng kanyang ang sarili, bibigyan mismo ng baril. No? Tapos yung anak nakatutok o yung asawa nakatutok naman yung isang tao doon sa ulo, yung baril nila tinutok sa ulo. Pag hindi mo yung ginawa, anak o asawa mo ang mamamatay. Ano bang pelikula yon? Dami ko mga pelikulang gano'n napapanood baka gano'n yung nangyari dito. No? Kasi grabe ito, mga tol. 330 billion plus ang pinag-uusapan po dito na binulgar nitong si Congressman Andaya. Katabi si Rodante Marcoleta, no? Tapos tahimik siya noon, ngayon ang ingay-ingay. Paano maniniwala tao sa iyo, Rodante Marcoleta? Now, for 2018, Chief De Leonzo Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of Chief De Leonzo projects also yielded an interesting result. Found out that Chief De Leonzo's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. In fact, almost one-third of Chief De Leonzo's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justine Jokno Sikat. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr. is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Casiguran Mayor Edwin Hamor. As the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno will be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation.
clear case of conflict of interest. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, balae. Manugang ni Secretary Jokno si Romeo Jojo Sikat Jr. Balae ni Secretary Jokno si Esther at Edwin Hamor. Oh. Ang budget insertion ba sumulpot lamang sa Marcos Jr. administration? Di ba hindi? Sa Duterte administration ito, 2018, binulgar nitong si Rolando Andaya. Katabi niya si Rodante Marcoleta. Nag-ingay ba si Marcoleta nung panahon na yon? Hindi. Kaya wala kayong kredibilidad no? Or moral ascendancy ika nga. Para sabihin na ganito. Kayo'y lumalaban sa korupsyon. Pero nung panahon ninyo, kayo yung nasa kapangyarihan, hindi kayo lumalaban sa korupsyon Tuloy po tayo sa pakikinig kay Yusek Clear. Ano mo magsasalita tungkol doon? Oh. The senator also called on Filipinos to remain vigilant and defend. Tama, mga Filipinos, ang mga senators, Filipinos, please, maging vigilant kayo sa ginagawa nila. Kung paano nila gustong patayin yung impeachment without us really knowing, no, and witnessing the pieces of evidence na dapat na ipakita sa taong bayan. Makaharang nila. Lantana na po ang buong pwersa ng administrasyon sa panggigipit sa mga nanindigan pa sa kanon. So, ibig sabihin, pag kami di umamong ninakaw, takip mata. Di ba? Pagkakampi, takip mata. Pag may pinatay, takip mata. Pag may nilus tayo na confidential funds, takip mata. Alam niyo mga tol, yung sinasabi nitong si Amy Marcos na lantaran ng panggigipit. Tanga lang ang maniniwala dyan Kasi alam naman natin kung bakit po nakakasuhan ang ilan sa mga kritiko ng administrasyong ito. Ang dami-dami nilang mas marami ang mga kritiko na hindi nasasampahan ng kaso. Kasi yung mga kritiko na yon, alam nila yung lampasan o alam nila yung hangganan ng kanilang mga dapat gawin at sabihin. Pero yung mga nakasuhan, hindi nila alam yon. Alam man nila, binaliwala nila. Sa mga pangkaraniwang tao, although public figures, diba, nakasuhan sina Jay Sonsa, Jeffrey Celis, yung general ngayon na nasa Estados Unidos na, at kung sino-sino pa, pati yung PWD na may problema sa pagsasalita, no? Nakasuhan din. At kung sino-sino pa na mga sibilyan, Bakit sila nakasuhan? Kasi lumabag sila sa batas. Wala namang kinasuhan na hindi lumabag sa batas sa Amy Marcos. Sa mga kakampi mo dyan sa Senado, partikular si Jinggoy Estrada, may mga ebidensya Hindi naman siguro madidiktahan ng Sandigan Bayan. Di ba? Korte yun Pwede bang magpadikta ang Sandigan Bayan dahil gusto lamang ng mga kritiko ninyo? Saka napakadaling labanan ang mga kaso kung sakasakaling dahil lamang gusto ng mga kritiko ninyo. Dahil yon, kung ganon, hindi nakasandal yon sa ebidensya. Pero hindi Napakataas nga ng threshold sa ngayon. Hindi ka na basta-basta makakapagsampa ng kaso sa korte kung sa paningin ng prosecutor ay mahina yung ebidensya mo. 'Di ba? Ang standard na ang pamantayan na ginagamit ngayon ng prosecution para sa paghahain ng kaso sa korte, napakataas. Hindi lang ordinaryong probable cause. No? Kung hindi, dapat may kasiguruhan na makokonvict yung tao. Yan yung pamantayan ngayon. Kaya umabot sa korte, ibig sabihin, may kasiguruhan na makokonvict si Jinggoy Estrada, Senator Amy Marcos. Kaya wag mong palabasin na lantaran yung panggigipit dahil kritiko lamang kayo. Ikaw nga mismo ang halimbawa